pamilyar sa atin yung mga ganitong panahon. Lalo na kung naririnig nga natin nagtatalumpati sa mga entablado itong ating mga kagalang-galang na mga politiko. Lalo na ito, mga national politics natin. Ito, mga senador at siyempre, sa lokal natin itong mga congressman naman, sa ating mga distrito at sa bayan naman natin, mga mayor at mga konsehal. At dito nga ay nasaksihan na natin yung bilang pag-uumpisa na ng kampanya. Lalo na itong Bagong Pilipinas kick-off rally ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang alyansa ng Bagong Pilipinas na binubunga ng 12 senador. Ayon nga sa kanya talagang piling-pili. Kumpara naman sa kabilang panig na halos wala. Bagay, palibasa, siyempre, nilayasan na di umano at ito yung PDP. At puno pa nga ng pangutya na yung PDP padapa na talaga. Siyempre sa panahon ito kasama yan dyan at parang pamilyar na nga sa atin kagaya ng sinabi ko kanina yung mga dimandahan. Yung tingnan mo, demanda na demanda, bakit kaya wala naman nakukulong? wala naman dinadaos na sabihin mo niliti sa korte. Wala naman ganun nangyayari. Bagkus nilulunod lang yung mga isipan at pandinig ng mga butante ng kanilang mga pagagalingan dyan at kung sino yung mabango at kung sino naman yung mabaho at yung hindi kabahuan. Basta ganyan itong panahon na ito. Binabalot yan ng mga sangkap, ng mga pangyayari at mga propaganda na demanda dito, demanda doon. Tapos paninira dito, paninira dyan. At kung sining mabango at kung sining mabaho at siyempre lagi natin naririnig sa kanila. Ito ay para sa bayan at sa pagkakaisa. Nakita nyo na. At yan ang mga pag-uusapan natin. Magandang araw po muna sa inyo lahat. At sumati ng pagpapala sa araw na to. Sumakatang tambay ng pupugay na muli ng puhunan ni Logic ng Buhay. Subscribe po kung di ka pa nakakapag-subscribe. Papanood na rin. Malay mo. Ay makita ka rin na kakaiba sa isang Makata na laging tambay. Okay. At dito nga dahil marami na rin mga eleksyon yung ating nasaksihan. Yung ating pinagdaanan. At itong mga naririnig natin ito, talagang kumbaga bantad na tayo. Na oras naman na may nauupo, wala na. Sila na lang yung gumiginhawa ron sa kinakalagan nila kung saan humingi nga ng tulong sa atin para sila dyan ay maluklo. At ang pinakamasama pa nga nito, ay kung humingi na nga sa'yo ng tulong at pinagbigyan mo naman, nung narin at nakaupo, mismo yung mga mamamayan na ordinary, yung kanyang ginigipit. O diba, isang halimbawa yung Quadcom dyan, pero siyempre ibang topic yun. Dito muna tayo sa mga kampanya na sabi ko nga ay nakakalunod na, nakabantad na tayo na gano'n na lang, paulit-ulit na lang. At ito narinig ko na naman nga yung pagkakaisa. Gusto nila ng pagkakaisa pala. Bakit itong kabila o yung hinihiling ng ng nakararami na dapat ay magkaisa at magsama-sama, hindi magkaroon pagkakabahabagi. Ba't sinira nila? Pag talagang pagkakaisa ang gusto nila. O hindi ba? At milyon ang nagpakita nito na talagang sana kung pagkakaisa, nakiisa kayo dun sa 1.5 milyon na nagrally na ayaw ng impeachment o pumapabor nga sa dating gusto ninyo o ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos magsisisigaw tayo dyan sa entablado at sasabihin natin na para sa bayan at magkaisa. Nung panahon ng 2022, ito rin yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Magkaisa. Ito, nangyari ba? Ang putik. Sinasabi ko, parang umiinit yung ulo ko tuloy pagka nababanggit yung mga pangakuan na paulit-ulit lang din na napapako. At
Sa mga kampanyang ito, kabilang na rito yung kung papaano ilalabas yung kasiraan ng kanilang kalaban sa politika. At dito nga ako na-focus masyado na talagang ipinapakita na si Pangulong Bongbong Marcos, wala ka talaga ditong aasahan sa isang diretsahan ng pagsasalita. Sa halip na siya dapat siyempre, dahil ibinuto ko rin naman siya, kasama ako dun sa nabudol na matatawag. Pero sa loob ng 3 taon na kanyang pamumuno, mismong nakikita ko at nararamdaman natin, lalo na sa kanyang pagsasalita. Wala talagang maasahan talaga sa kanya. Kita mo na lang itong pinagpukusan ko ng pansin. Na pagsasabi niya na, siyempre 3 issue lang nga yun eh. Di ba, na-vlog ko na rin yun. Pinaikot lang yung kampanya na yun, yung kick-off rally nila na yun. Sa 3 issue para sa kalaban nila. At ito yung war on drugs, yung EJK, yung anomalya sa Parmali, na may sinabi pa nga siya na hinayaan lang mamatay yung mga Pilipino. Ang kinuha lang, ang kinulimbat lang ay sako-sakong pira na bilyon-bilyon ang halaga, sabi pa niya. At itong itong West Philippine Sea, nasabi nga niya natutuwa pa na binubumba ng tubig yung mga kapwa Pilipino dyan sa West Philippine Sea. At itong kahuli na idinugtong niya ni Pangulong Bongbong Marcos na kung gusto pa raw ba natin bumalik sa isang liderato na nagnanais na yung Pilipinas ay gawing probinsya ng China. Ito yung pinagtutunan ko, iniisip-isip ko. Kasi itong pananalita na ito, kung ikaw lalo na isa kang Pangulo, bakit kailangan sakayan mo ito? Ito naririnig ko lang sa mga vlogger na kumbaga dagdag na lang upang attract na lang sa kanilang mga vlog, sa kanilang mga content para more viewers ba. Yun naman talaga intention nila. Ay papaniwalaan ito lalo na isang Pangulo na yung daw dating administrasyon ay gusto maging probinsya yung Pilipinas, maging probinsya ng China. Maniniwala ka ba naman dito? Si Pangulong Duterte, alam naman nating lahat kapag ito nagsasalita, matatawag mo ito na kwintong kutsiro lang ito. O kumbaga nagkikwentuhan kayo sa isang barbershop na pag-usapan ninyo ito. Dapat dun lang dapat ito naglalaro o dun lang ito sinasakan, hindi ng isang Pangulo na katulad niya. Sino ba naman ang matinong tao na may sarili kang bansa at papayag ka na maging probinsya lang ng kalapit bansa? Hindi ba? Ay para kipat naging Pangulo ka o nagpangulo ka. Kaya lang ito sinasabi niya, talagang gusto niya sakyan kahit yung may mga bababaw na mga issue. Hindi na dapat niya pinapatulan. Bagkus kung meron man siyang dapat batikos o ilantad na kahinaan o kasiraan ng kanyang kalaban, ay hindi ito dapat. Hindi itong ganitong mga issue lamang. Bakit sasakyan niya ito? Halimbawa, sinabi nga ito, at may napanood nga akong video nito, parang katumbas lang ito yung sinabi ni Duterte na, inihulog ko nga sa helicopter, yung isang drug lord. Maniniwala ka ba naman ba't ihulog mo pa sa dagat yun? Kung talagang yun ay gusto mo pa panagutin o kaya ay maging kabilang sa mga natukhang. Yun ang kini-question ko rin sa kanya. Ultimong yung mga usapang pangkanto na lang sana, kanya pa rin hinahalukay para lang ibato doon sa tingin niya, tinuturing niyang kalaban na dati naman maraming naitulong sa kanya, sa kanilang pamilya. O di ba?